Wow, daming itlog. Wow, Penoy. Penoy, balot mo dyan, balot. Wow. Yan. Grabe oh. Lahat papisato oh. Yun. Wow. Woo! Farmer, welcome po sa ating channel sa Itik Farming Davao. Andun po sa mga baguhan, guys, welcome po kayo dito. Ang tuturo natin ngayon sa video na to, ang pag-select ng Penoy and balot. So, bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan. Minsan lang ito dumaan sa wall niyo sa YouTube. Huwag niyong pakawalan to yung topic natin. Okay po guys, so dito sa likod ko, ready na po yung ating mga itlog ng itik. Hindi itlog ko, itlog ng itik. Ganito ako na cuddling ng mga itlog. Mas maganda po kasi paggabi kasi madilim. Mas maliwanag pagka titingnan mo na dun sa bulb ang itlog. So dito, as you can see po guys, meron tayong napasok sa ating incubator na day 13. So May 13 ito. So ilang days na? Ayun, 7-18. So naka 5 days lang itong napasok natin. Pwede nating pilian ng Penoy tsaka Penoy sa sabaw. Tawag sa amin dito Penoy sa sabaw and Penoy sa uga, and then matra, and then yung good na similya. By the way po guys, itong i-cuddling natin ngayon, ito yung ipa-hatch natin. Pinas po to pure. So abangan nyo itong siho na to. So ito na yun guys, pununin natin yung itlog. Okay, tingnan natin. So ito parang ano siya, may ugat-ugat. Yun, ibig sabihin good po tong similya na to. Isasample ko lang to guys ha, para makita nyo yung details. As you can see guys oh. Yun, tanyo po. Ayun. Yan yung good na sisiw. Yun. Yan yung good ha. Take note. Tayo ng hanap tayo ng kakaibang formation. Ayan. Take note po guys. Good yung kaninang hinawakan ko. Itong pangalawa, ito po. Yun, parang half moon. Pag half moon po, mga ka-farmer, ang tawag sa atin dito, ito po yung Penoy na may sabaw. Okay? Penoy na may sabaw. So, hanapin natin ngayon ang Penoy na uga. Okay? Uga sa amin yan, uga. Hopefully, walang uga. Yun. So, ito na yun. Tanyo yung quality ng egg. Medyo madumi. May nag-comment po sa atin bakit madumi ang itlog. Boss, hindi po natin maiwasan po kasi. Oh, yung may dumi. Pero yun, tingnan mo yung quality po. Hindi masyadong maganda. Tingnan mo, walang sisiw na buhay. Wala talagang na-form na kahit
kahit ugat. Yun. Wala ding half moon. So, ito po yung tingnan mo nga, oh. Ito po yung Penoy na walang sabaw. Yun. Walang ugat. Walang dugo. Yung kanina, ito. Tanyo po. Oh, dyan para mas maklaro. Ito yung kanina. Penoy ito na may sabaw. Yun. Pinoy ito na may sabaw kasi may half moon pero walang ugat. Okay? Pero pag good naman, sana good ito. O yun, oh. Tingnan mo to. Walang dugo. Kahit na form, ayun, may dugo pala. May konting dugo. Yun, oh. Pinoy po to na sabaw. Pero tingnan pa natin itong development, guys, kasi po, naka 5 days pa lang po tayo. So, yun. Ayun. Okay, so, yun. Laro po. Meron hong Pinoy makita natin. Pinoy sabaw. Pinoy na walang sabaw. At saka yung good na may similya. So, yun. At saka, ang tips ko po din pala sa mag-hatch po ng bibi, pag ganito ho, pag ganitong edad ng bibi, itlog, huwag nyo munang galawin to hanggang 5 days, hanggang 7 days. Tapos, ito po, paggalaw nyo po, gentle lang po ha. Wala, ganito. Ganun nyo lang. Okay, ganun nyo lang. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan. Sa mga nagpapisa dyan ha, tips ko po to sa inyo. Sikreto po to. Pero, tinuro natin. Yun, so dahan-dahan lang po. Okay? Para hindi maputol yung ugat yung sa ilalim. Okay. So yun. Pagka 7 days na gawin nyo to guys. Gawin nyo, at least do it once a day. Pagka papisa tayo, do it once a day only. Pero pag balot po yung ginagawa natin, 3 times a day. Ito yung ginagawa ko. Kaya, pag 3 times a day po, baliktarin mo lahat para even yung distribution ng white, yung white na laman ng itlog. So, babalutin yun yung sisiw. Yan. Ngayon sa ano pa ba? So, yun lang siguro. So, guys, atong laman ng ating incubator, medyo marami-rami na po to. Ayun, sa table ko din guys, pag marami na po yung ikakading ko, sisilawin ko, dito may butas, may bulb, yung ilalim ng misa po. Ayun. Pero pagka demo purposes, yun yung kanina ginamit ko po is flashlight. Pero pagka, yun nga, pang balot-balot, pang maramihan na thousands po, dito natin ilagay. So, yun, saksong-sakto lang po dito ang itlog. Yun, kuha kayo ng isang egg tray dito. Ipagikuha ng isa ka egg tray please, dyan. Lagay dito. Pulutan ha. Appeal ka sa video. Yun. Slowly. Tatanggalin. Ang laman po ng egg tray na to sa incubator 120. I-close mo na yun. 120, close na. Yung 120 eggs pong kasya dito. So yun guys, yun, dito natin lagay yung, kung may makuha tayong Pinoy na medyo may tubig dito, yung may sabaw. Pagka walang sabaw dito, pag good dito. So
may dalawang tray po akong nakalagay dito po. So, for example, ito yung opisina ko. For example, dito na. Kuha tayo ng sisilawan natin to. Yun. Pagka ganito po, naka 5 days lang, slowly lang talaga, dandahan talaga kayo mag-ikot. Yun. Very sensitive po to. Pinakita ko lang po guys para, ayun, ito tingnan nyo po. Yung kanina, yung may ugat na nakapalibot, parang half moon o walang ugat. So ito yung penoy ito na sabaw. Ito medyo madumi. Tingnan natin kung may laman. Okay, good. Ito good siya. Oh, yun guys. So parang spider. Kita nyo po, parang spider po ang nandito. Kung makita dyan sa camera yun, parang spider po. Oh, ito. Ibig sabihin, good po to, mapisa to lahat. Okay, maganda. Pag maganda po yung init ng incubator niyo po, pantay po yung distribution ng hangin. Yun, wala pong problema pagpapisa po kayo. Pero po pagka ang incubator nyo, ang design po medyo gipit po sa hangin, hindi even yung hangin po, di magandang kalalabasan. Yun guys, so parang ilong ng tao pag may bara, 'di ba? Ang hangin, compare natin sa incubator, example lang, 'di ba? Hindi ka makahinga ng maluwang. 'Yun, parehas sa incubator. Pag maganda yung ventilation mo, ang clearances po ng iyong incubator, so lahat-lahat po sila magsasabay po mag-develop ang mga sisiyo doon sa ilalim ng itlog. Ayun, so okay. So yun lang guys. Sana sa video na to makatulong din sa inyo, makadagdag kaalaman. Basta huwag nyo lang kalimutan po mag-subscribe, lalo na sa mga baguhan. Maraming salamat po sa ulitin. God bless.